lagyan muna natin ng butter yung ating baking pan. Ayan guys, kung meron kayong pa-rectangular or kung anong shape ang gusto nyo guys, pwede nyo gamitin yan. Ayan, so ilalagay ko siya sa round na baking pan guys. Ayan, syempre siguraduhin nalagyan lahat ng butter para hindi didikit. At syempre lagyan natin ng flour. Ayan. Ayan, siguraduhin nalagyan lahat guys. Ayan, pagkatapos, syempre tanggalin nyo yun guys, itaktak nyo lang. Ayan, gagamit tayo guys ng fresh na banana. Ayan yung ilalagay natin sa ilalim. Ayan, balatan natin ng maayos guys, tanggalin yung mga nasa gilid-gilid na yan. Ayan, so kulang yung saging ko na yan guys. Kung meron kayong saging, kung marami kayong saging, mas maganda na marami yung ilagay nyo, yung siguraduhin mapuno yung ilalim ng ng baking pan natin. Para kapag tiniwarik natin siya, meron lahat banana sa sa taas ng banana bread pudding natin guys. Ayan, so i-slice lang natin siya ng ganyan. Kung gusto nyo ng slanting o pa-round, ayan, nasa sa inyo guys. Ayan, so nabitin ang banana ko dyan guys kasi nga nagbawas pa ako at sira yung kalahati. So ayan, ili-layer nyo siya dyan sa mga gilid niya na yan. Ayan. Hanggang sa mapuno siya dapat guys. Ayan. Subukan nyo ito guys gawin guys. Masarap siyang pang merienda. Ayan. Pwedeng pang almusal or kahit sa anong oras nyo gustong kainin. Pwede siya guys. Ayan. So nakita ko lang tong ganitong style. Sabi ko subukan ko nga siyang gawin. Pero ang gagawin ko, hindi siya eksaktong cake guys. Siya banana marble bread pudding. Ayan, na may condensed milk. Ayan guys, 'di ba may bakante? So kung marami kayong saging, punuin niyo yan guys para mas maganda. Tapos lagyan natin ng 1 can na condensed milk. Ayan ang flavor niya guys. Ayan ang magiging niya sa ibabaw. Cream niya. So, ayan siguraduhin nalagyan lahat guys. Ayan, itiwa-tiwarik nyo lang para malagyan lahat ng sulok-sulok niya. Ayan, di gumamit ako guys ng kutsara para siguradong malagyan talaga pati yung mga gilid-gilid niya. Ayan, pasensya na pala guys ha, i-voice over ko na lang kasi busy si host. Marami tayong ginagawa guys, hindi na kaya ng oras na i-edit ko pa siya talaga ng matagal. So ayan guys, gagamit tayo ng frozen na banana. Ayan, 5 frozen banana yan guys. Ilagay natin sa ating machine para madurog siya ng scoop. Ayan, tapos ilagay natin pa isa-isa yung 4 na itlog. Ayan, isa-isa lang guys, huwag mong biglain. Ilagay natin yung 1 cup na yogurt, 1 teaspoon vanilla. At syempre naglagay tayo ng banana essence guys. Ayan, ng takip na ang ginamit ko guys. Konti lang ang ilagay nyo para hindi siya mapakla. Ayan, para mas mahulog yung lasa at amoy ng banana guys. So ayan, tapos na natin siyang i-grind. Ayan, dito naman tayo sa next step. Ayan, sa powder ingredients, ilagay natin yung 3 cups na all-purpose flour, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder,
2 teaspoon cinnamon powder, 1 teaspoon salt, at 1/2 cup na sugar. Ayan guys, i-whisk natin yan. Ayan, siguraduhin na halo-halo lahat. At syempre, ilagay natin yung ating banana mixture guys. Ayan, wag nyong biglain. Pakunti-kunti nyong ilagay guys para grind ng maayos yung ating mixture. Ayan. Ayan guys, syempre medyo nilakasan ko yung ano niya, speed niya. So, i-whisk natin yan ng mga ilang minutes guys. Ayan, para siguradong halo lahat. Ayan guys, sa mga gustong gawin ito, ayan, i-check nyo na lang po sa description box sa baba ang buong ingredients niya at kung ilan yung mga measurement niya, ilalagay ko po doon. Ayan guys, kapag naihalo na ng maayos, i-off na natin at syempre, tanggalin natin yung ating wire whisk. Ayan. Ayan, gagamit tayo ng spatula guys para lahat ng mga nasa gilid may halo. At syempre, lagyan natin siya ng 200 grams na melted butter. Ayan, pakunti-kunti nyo lang ilagay guys, tapos manual na yung paghahalo niya. Parang yung sa normal na cake lang din guys. Ayan. Pakunti-kunting lagay hanggang sa maiubos na natin yung melted butter. So, ayan guys, kapag naihalo na natin ng maigi iyan, ayan, magsiseparate tayo ng konti sa isang bowl guys. Ayan, maglagay tayo ng konti, i-separate natin yan at lalagyan natin ng cocoa powder guys. Ayan, 1 tablespoon na cocoa powder. Ayan, so i-mix natin yan guys. Yan ang magiging chocolate mixture natin. Ayan, siguraduhin na ihalo ng maayos guys ha. Dapat hindi buo-buo yung cocoa powder niya. Ayan, kapag naihalo na ng maigi guys, lagyan na natin ng white mixture muna yung ilalim. Unahin natin siya. Ayan. Siyempre, isunod natin yung ating chocolate, guys. Ayan. Konti lang po. Pag nailagay na guys, gagamit tayo ng chopstick. Ayan, para i-swirl natin konti yung mixture niya guys. Ayan. Para magmukha siyang marble. O, yan po ang pagkakaiba ng yung bread pudding. Hindi siya kagaya ng cake talaga na mas malambot dyan yung mixture niya. Ayan, kung ayaw nyo lagyan guys ng ng cocoa powder, pwede naman guys.
Ayan. So, sa akin lang po yan. Gusto ko kasi medyo may design siya sa loob pag hiniwa. Kaya nilagyan ko ng cocoa powder. Pero kung ayaw nyo, skip nyo na lang yung part na yan. Ayan guys, tuloy-tuloy lang natin yan hanggang sa mailagay lahat natin yung ating mixture. Ayan, pagkatapos guys, i-bake na natin siya sa 180 degrees at hanggang 1 oras or depende sa inyong oven guys. So, ayan na guys, umangat na siya. Ayan, luto na ang ating banana marble bread pudding. Ayan, with condensed milk. So, ayan guys. Hatiin na natin. Ayan, bumitak na siya guys. Oh. Hindi siya gaano kagandahan kasi bumitak guys yung ating condensed milk sa ilalim nung tiniwarik natin. Pero bawiin yun lang guys. Sa lasa naman siya. Ayan. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo guys.